Magandang tanghali mga kaibigan. Nandito na naman po tayo sa talakayan ng kalusugan at kapayapaan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay ang sakit na almoranas. Isa na yata sa mga nakakatawang sakit nitong almoranas. Pero napakasakit at napakahapde. Alam po natin yan, lalo na yung mga may karamdaman ng almoranas. Ngayon po, tatalakayin po natin yon at hindi na po natin patatagalin. Ang almoranas ay isang karamdaman na kung saan maga ang mga ugat na nasa labasan ng tumbong. Kadalasan, ang almoranas ay kaugnay sa mga karamdaman sa atay at sa ilang problema sa pagtutunaw, na katulad ng fermentasyon, pagtatae at konstipasyon. Ang mga nakababalisang tanda ng karamdamang ito at ay ang matinding kirot sa tumbong na maaring tumagal ng ilang araw, pagpupuwersa at pagdurugo tuwing dudumi. Ang almoranas ay talagang isang tunay na sakit sa puwet. Sa Ingles, pain in the ass. At ang pag-oopera nito sa pamamagitan ng paggamit ng kutsilyong elektriko ay siya ring sinigurong pinakamatuwang laro para sa lahat maliban sa inooperahan. Kasi po, sa katunayan, napakasakit nun. At maraming nababalita na yung tao, kahit naoperahan na, kung hindi niya mababago yung kanyang mga gawain na mali sa kanyang kalusugan, ay babalik uli ang almoranas. Napakasakit isipin nun na ipina-opera mo na pero babalik pa. Talagang bumabalik. Dahil kung hindi mo nga naaayos yung maling gawain mo. So, ano po yung lunas? Ang anumang pinagmumulang sanhi ng karamdaman katulad ng sobrang taba, mga karamdaman sa atay at abdo, konstipasyon, di pagkatunaw at iba pa, ay dapat munang bigyan pansin at ituwid. Ang almoranas na bunga ng pagkabuntis ay normal at ito rin karaniwan namang gumagaling pagkatapos ng panganganak. Ang paggamit ng mga kemikal na pamurga ay dapat nang itigil, samantalang ang patuloy na pagkain ng keso, puting tinapay, puting asukal, candy, at pagkain prito, ice cream, cakes, and pies, at iba pa ay dapat na rin itigil. Sapagkat ang pagkain ng mga ganito ay sanhi ng madalas na fermentasyon, kabag at di pagkatunaw sa tiyan na siya'y namang pinagmumula ng malimit na almoranas. Ganon din naman ang pag-inom ng alak, kape at matatapang na tsaa. Yun po ang pinagmumulan pala nun. Ang dieta ay dapat binubuo ng prutas at gulay, lalong-lalo na ang munggo, soybeans, fish, white beans, red beans at iba pa. Ang lahat ng mga pampalasang sangkap, spices na katulad ng luya, sili, food seasoning at mustard ay nakasasamang masyado. Sama po pala yun. Sa pagkakataong ito ay dapat na hindi na ihalo sa pagkain o bawasan gusto ang paggamit. Ang pagkain ay dapat na nguyain mabuti upang maiwasan naman ang di pagkatunaw at fermentasyon na siyang pinagmumulan ng karamdamang ganito at maaring makapagpapatagal sa pagpapagaling. Malimit na uminom ng sariwang katas ng kalamansi, katas ng dalanghita, karot at iba pang katas ng prutas na magaling na panlinis sa loob ng katawan. Ang mga prutas na magaling na pumurga ay madalas din dapat kainin katulad ng papaya, pinya, pasas, saging, dalanghita, mansanas at iba pa. Napakabuti po pala ng mga nabanggit ko na yon. Napakagandang makatulong sa almoranas yung mga prutas na yon. Ang paggamit ng tubig na panlunas, hydrotherapy, ay magaling para sa karamdamang ito. Ang palit-palit na malamig na mainit na sitz bath ay lubhang makatutulong sa pagpapaginhawa sa kirot at sa pagtanggal ng maga. Subukan din naman maglagay ng mainit pagkatapos ng malamig na fermentasyon sa ibabaw ng tiyan bawat 2 oras sa tuwing inaatake ng hapdi. Mga halamang gamot na po tayo. Doon po yung mga pagpapagaling. Ampalaya, Momordica charantia. Ang tsaang dekoksyon ng mga pinulbos na buto ay pinaiinom na normal na dosis 2 beses sa isang araw. Isinasangag din itong mga buto na ito na hinog ng ampalaya, pinulbos na hinahaluan ng kaunting langis ng niyog at ginagawang pamahid sa puwet. Hugasang mabuti ang daliri bago ipahid ito. Pangalawa, sesame. Sesamum orientali. Ang mga buto ng sesame ay isinasangag ng maitim at ginagawang tsaa. Ang dosis ang pagpapainom ay normal.
Ang sinangag na buto ay pinupulbos din, hinahaluan ng konting langis ng niyog at ginagawang pamahid sa puwit. Gumamit ng malinis na daliri sa pagpapahid nito. Pangatlo, molasses. Ang komersyal na molasses na mabibili sa pamilihan ay mainam na pampaginhawa sa almoranas at iba pang implemasyon. Uminom 3 hanggang sa 4 na kutsara nito at ihalo ng konting maligamgam na tubig araw-araw. Napakagagaling po pala ng mga ito, no? Lalo na ang molasses. Kilalang kilala. Kaya siguro walang sakit na almoranas yung kabayo. Ang almoranas na tinatanggal sa pamamagitan ng operasyon ay karaniwang bumabalik. Di ba? Bumabalik siya. Sapagkat walang ginagawang pagbabago sa pagkain at walang ginagawang paglinis sa lason, toxins na naiipon sa sistema. Bunga ng maraming taon ng maling pagkain at pag-inom. Ang almoranas ay hindi nagiging suliranin kung ang pagdudumi ay naibabalik na sa normal at kung wala na rin pagpupuwersa sa kubeta. Ngayon, upang mabawasan ang pagpupuwersa tuwing dudumi, mas mabuting itaas ang 2 bisig ng mas mataas kaysa sa ulo. Bisig, siguro ito. Upang tuluyang mapanugumpayan ang karamdamang ito, kailangan munang gumaling sa konstipasyon. Tama, kailangan unang bigyan pansin ang konstipasyon para mapagaling na rin ang almoranas. Kasi sa tuwing matigas ang inyong dumi, napakahirap po nun sa tumbong. Napakahirap po nun, napakatigas nun. Kaya kailangan mo na unahan. Kaya makakatulong dito yung sinabi nila na papaya. Isa sa number 1. Samantalang hindi pa gumagaling sa karamdamang ito, ang pasyente ay pinapayuhang tumingkayad na lamang, squat, sa ibabaw ng kubeta at huwag maupo dito upang hindi masyadong mabanat ang puwit tuwing dudumi. Yung tama yun. Yun, hando na po tayo. Ngayon, sa ating dagdag na bukod sa librong ito. Ang almoranas po ay talagang napakasakit. Dahil kahit paano yung mga ibang nadidinig ko ayon sa kanila, ito ang kanilang ginagawa. Sa tuwing dudumi, pagkatapos dumumi, mas magandang magbigay ng 15 minuto hanggang 20 minuto hihiga muna kayo. Or uupo. Pero mas maganda yung paghiga raw. Kasi kung ilalakad nyo, di ba kadudumin nyo lang nun. Ang tendency, bumaba yung yung sa loob, yung almoranas mismo. So ngayon, kung kayo ilalakad nyo agad, bababa siya ng bababa. Kaya napakasakit habang lumalakad, kahit iupo nyo pa. Kaya kung magagawa nyo at hindi naman may lakad na mabilis, mas magandang magpahinga muna sandali at ihiga ito. Habang nakapasok po yung tumbong na yon. Kung kaya nyo po na pagkatapos na kayo ay dumumi, ay ipasok nyo yung lumabas na yon, tsaka kayo ihiga nyo, pagkatapos nyo hugasan at himiga kayo, ay napakabuti, malaking tulong po ito. Ang tutusin talagang almoranas ay isang napakahapdi at napakasakit. Sabi nga ng iba humiga ka't umupo. Kahit anong gawin mo, kahit nakatagilid ka, napakakirot nito. So, ang pagsabi rito sa librong ito, ang almoranas ay babalik at babalik kahit ipa-opera nyo. Ang kailangan lang talaga ay yung kailangan disiplina. Kailangan, ang unahin dito ay wag constipado lagi. Constipation, matigas na pagdumi. Unahin natin yung magiging malambot yung pagdumi niya. Pinakamalaking tulong po yun. Yung kumbaga sa panglahatan ay yung dieta ng taong may sakit. Ito na po ang nasabi. Sana po ay nakatulong po tayo sa lahat ng suliranin, lalo na sa almoranas. Sa susunod pong muli, maraming salamat po mga kalusugan. Salamat po.